maintindihan, basahin natin ang kanyang salita. The prophet made careful search into the person of the Savior, yung kanyang timing of His saving work at yung kanyang character, kung paano ito magaganap. Kung itong mga propetang ito, nagkaroon sila ng pagkakataon na talagang saliksikin ang kanyang salita upang maintindihan ito fully sa biyaya ng Espiritu ng Diyos, how much more we, na mga pinili ng Diyos, mga anak ng Diyos, dinidili-dili pa ba natin ang kanyang salita? Ito makita natin si Pedro, sabi niya, he called the Spirit of Christ. Because it has always been, and now and it will be, the Spirit mission of the glorified Christ. Hindi lamang yung biyaya ang binabanggit ng mga propeta dito, yung biyaya na darating, biyaya ng kaligtasan, dito rin binanggit ang ano bang magaganap sa Panginoon. The person of Christ, ang pinakalaman ng kaligtasan. Walang ibang ating Panginoon. Ang kanyang suffering, may kita natin sa English with plural yan, sufferings and glories. The whole life of Christ. His suffering and glories. Na sa ating pamumuhay, ang ating pagtingin ay sa Panginoon lamang, ang kanyang mga ginawa doon sa krus, ang kanyang darating na paghuhukom, ang kanyang darating na kalwalatian na magaganap in the future. The prophet searched for that. Who is this Christ? What is the timing of His saving work? And that filled yung ating Biblia, the progress of revelation. Na sa bawat panahon, ang kanyang salita ay lumalabas sa atin upang maintindihan natin. Sapagkat hindi natin kayang arokin ito in one setting. It takes a whole life, a whole lifetime to search and read His Word. Kaya isang katanungan sa atin sa umagang ito, meron pa ba tayong kagalakan na nagbabasa ng kanyang salita? O naubos ba natin ang ating oras para sa pakinunood ng mga telebisyon? Yun ang bumubuo ng ating mga kaisipan, naguhubog ng ating kaisipan, ng ating mga pagtingin kaysa ang salita ng Panginoon. Ilang oras ang ating ginugugol sa pagbabasa ng kanyang salita kaysa pagganap ng mga bagay tungkol sa para sa ating sarili. Ano ito isang maging katanungan sa atin kung paano natin pinapahalaga ng ating oras. Meron bang panahon para saliksikin ang kanyang salita at alamin ang kanyang sinasabi sa atin tungkol sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, maging ang kanyang kalwalati ang darating. The prophet ever pointed to the man of God's choosing, the personal Savior of God's people. Mga pinili ng Diyos, hindi sila mga philosopher, hindi sila mystics, hindi sila gumagawa ng kanilang mga sariling opinion para idalin sa atin ang mensahe. It is consistent with the truth, the message of salvation to the heart of man. Kaya napakahalaga ng katotohanan.
sapagkat ang katotohanan nagpapalaya sa atin. Ano ang mga katotohanan ng ating pinangahawakan mula sa kanyang salita? Lalo na sa panahon ngayon na maraming mga iba't ibang mga paniniwala to the period, ngayong panahon ng postmodern period, ang mga tao ay wala na silang absolute truth. Kung anong tingin nila sa kanilang sarili, yun ay tama. Kung hindi man ito tanggapin ng iba, ay problema nila yon. Pero tatanda natin ang salita ng Panginoon, meron siyang absolute truth na pinapakita sa atin. At yun ang kaibahan ng kanyang salita. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang hindi tumatanggap ng absolute truth. Maring tama para sa iyo yan, pero iba ang aking paniniwala. At nakakatakot yun pag ating tinitingnan yun sa kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay merong absolute truth na kailangan nating panghawakan. Merong katotohanan. Itong katotohanan ito ang siyang iningatan ng mga propeta para idalhin sa atin. Sa verse 12 sinabi niya, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo. It was for you. Upang tayo ay maligtas, makita natin ang katotohanan mula sa kanyang salita. Ini-emphasize dito sa atin na parehong katotohanan ang natanggap ni na Abraham sa kanilang panahon, na kanilang ikinagalak. Maging itong katotohanan na na-inform doon sa dalawang disciple as they walk to the road of Emmaus, the person of Jesus Christ is found in the scripture. And the prophets inquired to the timing of the coming of Christ to accomplish the redemption na hinula noon. At yun isang wonder na may kita natin. Lahat ng mga hula sa salita ng Panginoon, ito'y naganap. 100%. Maaaring may mga hula pa dito na magaganap in the future at yun ang aabangan natin. Ganyan ang wonder ng kanyang salita. The same ng wonder ng ating kaligtasang tinanggap sa Panginoon. The event of Christ's coming took the priority of time. He brought the fullness of salvation. And it comes doon sa tamang panahon, to the fullness of time. And that is the perfect time. The prophet spoke of the time of the Messiah coming in the last day. And they would understand, if we understand now the incarnation, the atoning work, the ascension of the Son of God, na doon sa panahon nila, ay hindi pa nila ito naintindihan. And yet tayo ay mapalad sapagkat sa panahon natin, nakita natin ito. And what a privilege that we live in the light, in the certainty that the work of redemption have finished. Maaaring sabihin natin, mapalad yung mga nauna sa atin. Pero tatandaan nyo ang salita ng Panginoon taon na ito'y nasulat para nababasa natin parang in one setting. Pero at that time, it take years. Parang Panginoon ay mangusap sa kanila. Mangusap sa mga propeta. Taon ang binilang. Ngayon, mas mapalad ang bawat isa at sa pag nakikita na natin ang complete revelation ng Panginoon sa kanyang salita. Pero ang tanong, binabasa ba natin ito? Lumalago ba tayo sa Panginoon sa kanyang salita?
O nagsisikap ba tayo na magsiyasat ng kanyang salita? In their addition to their careful search for the person and time of salvation, the prophet were God's Holy Spirit enabled to understand and predict the future of the Savior's work. Yung kanyang career of suffering ay nahula na yun noon pa sa pamagitan ng mga propeta. At yun ang bagay na kailangan nating pahalagahan. I-cherish natin itong mga salitang ito na binigay sa atin. From that humiliating circumstances of His birth, yung kanyang obscurity ng kanyang paglaki, yung mga contradiction ng mga enemies ng Panginoon na nagdala sa kanya para siya ay aristuhin, dalhin sa hukuman, tuyain, suntukin, to the point na siya ipako sa krus. Kaya ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing at pagkabuhay na muli, at ng mga pinagdaanan niyang suffering, pang tayo makita natin ang kahalagahan, ang hiwaga ng buhay ni Jesus para sa ating kaligtasan. He bore those affliction willingly in order that we can attain the glories that God is giving us. Kaya ito binanggit niya para magbigay ng kagalakan sa kanila na ang kanilang mga mga pinagdadaanan nilang pagsubok, trial sa buhay ay walang kumpara ito sa darating na kalwalatian ng Diyos para sa atin. Na ang mga bagay ito pinapaalala sa atin na ang Diyos ay naghirap, nagdanas ng mga pagsubok at anumang mga kapighatian sa buhay. How much more are we? Hindi tayo mas maigit pa sa ating Panginoon. And yet, dahil tayo ay tagasunod ng Panginoon, tayo ay maaring tumanas din. We have to share in the suffering that Christ suffered for His sake. Yun ang kahalagahan ng kaligtasan na natanggap natin. Mula sa mga propeta na nagdala nito, nag-prophesize nito, nakita natin ang kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pinagdadaan. As for Jesus Himself, it was necessary for Christ to suffer and all He did so that He can enter to the glory, to His glory. Doon din, after submitting to the suffering incumbent as an office of Redeemer, He attained the name above every name in heaven and on earth. Yun ang isang bagay na makita natin. Kaya ang challenge sa atin dito, pahalaga natin yung kaligtasang natanggap natin sa Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan natin mga problema, di maikukumpara yan sa kalwalatiang meron ng Panginoon para sa atin. Malang bagay makita natin na itong salita ng Panginoon ay hindi lamang sa mga propetang nadala, kundi din sa mga namamahayag ng kanyang mensahe. Ipinayag sa kanila na hindi sila naglilingkod ng kanilang sarili kundi sa inyo sa mga bagay na inyong ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng pangangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit.
Mga bagay na ito'y pinapananabikang makita ng mga. Ito makita natin na sa panahon natin ngayon, ang kanyang salita ay napapakinggan natin sa pamamagitan ng pamamahayag ng mga mamamahayag na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. The Son of God came not to be served, but to serve, giving His life a ransom for many. His servant, yung kanyang mga propeta, mga apostol, at yung mga preacher sa panahon natin ngayon, they do not seek to be served, but to serve those chosen by God for salvation. So papasalamat tayo sa Panginoon, binagkatiwalaan tayo, binigyan tayo ng mga tao na tinawag ng Panginoon para maging tagapangalaga ng iglesia upang ingatan ang salita ng Panginoon na ipapahayag sa atin. Panahon natin ngayon, makita natin yung mga number ng mga pastor na nag-quit sa ministry dahil sa panahon nating ngayon. Di lamang sila nag-quit, kundi dahil sa maraming mga nagkasakit, ay maraming nawala na. Kinuha na ng Panginoon to glory. Maraming mga iglesia na walang pastor. Ito isang bagay na papasalamat natin na may binabayayaan tayo ng mga tao na ginagamit ng Panginoon para ipahayag ang kanyang salita. Day in, day out. Isang mahalaga doon, tinawag para sa tamang pamamahayag. Kasi meron din mga mamahayag na hindi talaga galing sa Panginoon. At yun ang dapat nating tingnan. Kaya meron din tayong pagsusuri sa kanila. Peter is declaring that the prophets served not themselves, not for satisfying their own personal interests. They prophesied regarding Christ in the saving work. And they were serving the believers. Those their own days. At sa panahon natin ngayon, yung mga tinawag ng Diyos na mamamahayag sa atin. It is not for the prophet's sake. It was declared as a prophetic burden for their sake. Kita natin yung mga apostol, sila yung mga naging pundasyon ng iglesia. At ipinahayag ang kanyang mga salita, isulat ang bagong tipan upang ipakita ang Panginoon, Hesukristo, ang kanyang fullness, maging ang kanyang saving work. For our sake. At yung mga kapahayagan tungkol sa ating Panginoon, kanyang mga ginawa, ay makikita natin ngayon sa kanyang salita, ito'y kompleto na. Wala na pwedeng idagdag. Ang inaantay na lang natin ditong maganap ay yung kanyang apokalipsis. Pero lahat ito ay naganap na. At yun isang bagay na pwede nating pasalamat sa Panginoon sa ating kapanahunan, sapagkat buo na yung kanyang salita na ating pinangahawakan. Our Heavenly Father employed prophets for so many centuries and the apostle of the New Testament to serve us in a way that we should overwhelm with the grace and glory that all grieves us in the world. Nakita natin, maraming mga sibilisasyon ang sa panahon ngayon wala na. And yet, ang kapahayagan ng Diyos ay nananatiling buhay hanggang sa kapanahunan. At yan ang ihiwaga na makita natin ang kanyang salita, kaakibat noon ang kaligtasang natanggap natin sa Panginoon. Great men has been raised up by God to serve us.
They have spoken and written for our sake, pointing us to the Lamb of God, the suffering servant of the Lord, who come and accomplish us the work of grace. Isang bagay makita natin dito, maging yung mga anghel ay pinananabikan nila ang mensaheng ito. Makita natin ang Panginoon ginagamit itong mga anghel bilang kanyang mga mensahero, and yet sila din ay nagagalak. Sinasabi sa atin, pag mayroong isang mananampalataya, isang tao na makasalanan na numbalik sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagkakaroon ng kagalakan. Ganoon ang kanilang pananabik din. Kung makita ang pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ng kanyang kaligtasan, how much more tayo ng mga pinili ng Diyos? Gaano ba natin pinapahalaga kanyang salita? Naroroon ang biyaya ng kaligtasan para sa atin. Ginamit ng Panginoon ang mga propeta upang ang kanyang mensahe ng kaligtasan ay makarating sa atin. Ang mga pang-apostol, maging ating mga pastor, mga mensaherong ginagamit sa ating kapanahunan upang makita natin ang kahalagahan ng kaligtasan, the wonder of salvation that God has given us all eternity. Manalangin po. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong biyaya ng kaligtasan na iningatan mula pa sa mga propeta hanggang sa aming kapanahunan. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng kagalakan na ito'y suriin, basahin, pahalagahan, sapagkat naririto ang mga kasaysayan, kwento, maging mga pangakong pangahawakan sa ginawa ng Jesus noon sa krus ng Kalbaryo, maging ang kanyang kalwalati ang darating. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na maglaan ng panahon upang dilidilin ang iyong salita, hindi lamang sa pamamahayag, kundi sa aming personal din na pangangailangan sa araw-araw ng aming devotion. Tulungan mo kami, Panginoon, na pahalaga ng aming kaligtasan, maging ang iyong salita, isang makapagbibigay ng aming direksyon at guide sa aming pamumuhay sa inyo. Salamat, Panginoon. Ang aming dalangin sa matay sa pangalan ni Jesus.